Yun, mukhang grabe yung appreciation ng day 1. Ngayon day 2, tansya ko, base sa mga nakausap ko, ang daming manonood sa day 2. So, kakaibang pressure, tsaka pwedeng lula na maramdaman ko rin sa yung tablado mamaya. Yun, sobra. Solid din mga mulay. On 15 day 2, mas dami ko ng tao yan compared kagabi. Siyempre, ito na yung mukha ng bagong era ng flip top o kung ano naman pwede mangyari sa kultura mismo. Sobrang solid na kami nag-finals ni GL. Kaya abangan nyo sa tong putang inang pelikula. Yan, nagtikang event room, siyempre mga political, conscious, tapos lyrical. Tapos nag-pivot during after quarantine. Mas naging effective pag-handle ang crowd, mas naging well-balanced, may jokes. Kupalitera tawag, yun, all around. Si GL nakilala siya sa mga kanerduhan niya. Ayun naman yung branding niya. Tapos yung mga kakaiba ng ginagawa, yung mga concept niya, diyan siya nakilala. Pero puro siya pagpapakita ng bago, wala nang bago sa ginagawa niya. Siyempre iisip ko kaya po ng tiyay mo. Actually, direct maram kung ano tiyay mo, kung ano tiyay tactic. Kung same ba niya himo nan para sa kan slack one. So, di ako sure kung gaano ka-effective ito. Bakit, ginhimo ko lang na akong ginhimo. May guting adjustments. Inisip ko kung anong trip and crowd. Kung nakahain ta akong strengths, makita ko na ta akong strengths. Lamang ko ay, ito, nag-capitalize lakad to. Siyempre, isa buhay so may goal kita nga magdaog. Hindi ko siya gustong sabayan sa style niya. Kumbaga, bahala siya sa gagawin niya. Kasi feel ko ganun din gagawin niya sa akin. Tsaka gusto ko mangyari yon. Sana hindi siya nag-compromise doon. Sana gawin niya yung pinakamalakas nung style niya. Kasi gusto ko rin makita yon. Fan din ako na ginagawa niya. Pero minsan, baduy ka minsan. Aram ako, ready kayo ni. Excited kayo ni. Kuhain ni. Kaya kung di rin mo makuha ko, kuhaon ko. May ni whole year. Tapos kawan ni dako ni nga weight off our shoulders. Sana matapos na yun. Mula. Game! GL. Tangina mo ang itlog. Yun na. Flip Top Hour 15, huling laban na ng taon at isa buhay 2024 Finals! Magingay! Shoutouts sa lahat ng mga tao na pumunta at sumuporta sa taon na to! Magingay pa rin ba kayo? Sana! Shoutout pala sa Represent Collab at Flip Top staff! Game! Sa kanan ko, mula Cavite, magingay para kay Vitrum! Vive Palestina! Vive Palestina! Vive Palestina! Unser Zionisten! Vive Palestina! Unser Zionisten! At sa kaliwa ko naman, galing pang Palo, Leyte, para sa inyo, magingay para kay GL! Buwan ng kabanwaan para kung may nasunod, maiban at mga halas ng sama na pagsulod. Habag atras itong sirak, bis karabit ang durungan, mintras di pakat bariyan ng bariyon tambok. Mamaya na. Wala pa eh. Game! Yun, sorry, shoutouts pala. Ghetto Dogs, Lil Jan, RIP. Shernan, mga 3GS, Aubrey, Paldogs, Asintada, asawa at anak ni Slack. Mama at ate ni Rafia, asawa ni JD, mamaya na yung iba. Sino ba? Panalo sa coin toss, si GL! Pinili ang mauna si Vitrum! Isa buhay 2024! Para sa inyo, magingay para kay Vitrum! Pati yung pandamay kay Lil Jan, iniintro pa ng puta!
E di puntahan mo sa Saya at magsama kayo sa luha. At para sa Saya, ito gawin mo. Bukas, higa, sara. Ay, hindi. Bukas, Lil Jon, ikaw, tsupa. Isa buhay finals! Ako lang yung champion na tatagos. Sabi mo sa Twitter ako yung final boss. Pues dito ako magtatapos. Kasi hindi ako final boss. Kupal ako, boss! Kasi may Bisaya na naman. Oh no! Di na bagay, sir. Kasi Englishero, nerd writer. Oh, what the hell? Tapos di ka Bisaya sa battle, takot sa language barrier. Hindi mo nirerep yung bayan mo. Paano ka naging rapper? At madalas mong tirahin bayan ang kalaban mo sa duelo. Ikaw nga, Bisaya, pero mukhang konyo sa Cubao Expo. Rapper na walang postura, masyado kang nerdo. Wala ka ng kultura, puro ka konsepto. Puro concept, puro drawing, tangin na corny na Brad. Tangin ang pinausa yan, autism rap. Ako, kahit maging otne, sagad, talagang cultured, solid batak. Mula sa lugar ng mga drugs. Back all the cops! Tangin na mo! This is Etiba! She got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything has a crash as the bright blue sky. Hindi lang sulat utak, batak sa akin galawang kasaysayan. Ako Makatang hinubog ng kwento ng bayan. Makatang hinubog ng kwento ng bayan. Makatang hinubog ng kwento ng bayan. Cavite Repen pumakte! Kultural na tanghalan! Ikaw Bisaya ka, puta, magbudots ka naman! Budots! 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 Nahulog, lug, lululog, lug. Sa ganyan estilo, di mo ko masasabayan, partner. Walang kwenta ang hip-hop kung lagi kang rapper. At kung creative ka na writer, iba ang kaya ko, brother. Kaya kong gumawa ng bagong division, flip-top dance battle! Tanginan to, isa buhay finalist, binadibag sa dance? Paano ko turing na God, wala ka namang swag? O diba, sumabay ka, sa galaw na, bumalahaw talaga. Kung ayaw mo pa ulanan kita ng bala para lang sumayaw ka. At tangina, waray ka. Pag mag-rap ka, dapat bay na bay ka. Hindi porke idol may weirdo nga pricing, sasabay ka. Sa opinion ng ibang matalino ay natatagay ka habang kultura ng pagkatao mo namamatay na. Kami ang Etiba, so what you gonna do? Kami ang bayang pinatatag sa pinabagsak ng mga shabu. Ikaw wala ang kultura sa bayan mo, tangina mo. Itong Tagalete, pinakitaan ng mga tunay na palo. Kaya ano, tangina mo, akin ang entablado na to. Wala kang lugar sa ganito. Tulala, asa na ba to? Tangina, I rep my city. Kita sa stilong pinangalaban. Ikaw Bisayang can spit this language. Pinanggalaban. Ikaw Bisayang pasikat sa pantasyang gustong maranasan. Puro konsepto, puro kakwento, di natural yung galawan. Kaya salamat sa pagpanatili sa Visayas bilang kapintasan. This is my culture, my accent, even the habitat. Ikaw Bisayang can speak this language. What the fuck is that? Kapitan yung putra guess in your face. Talaga namang grabe, Brad. At kahit estilo mo, Cavite yan. Balakid ka, pikat! Pares kaming balakid. Ako sa sumuporta. Ikaw tangina, kinuha pati yung bodging na forma. Ikaw yung balakid na katatapos lang magkatoga. Ako naman yung balakid na batak na sa drawing. Diba? Cavite! Youngstown version, pre. Taga Cavite nga yun. Ikaw nire-reference mo sa laban, hindi ka naman taga doon. Kung tamot ka ng ibang MC, tangina ka, fuck out of here. Makabagong style, ngayon sa finals ay mag-a-appear. Kaya yung epok ng Visayas, Lil Jon na revive, wasak na yung career. Pati yung bagong balakid ngayon, patay sa Beatrum of the Year.
Tayo raw yung Balakid Aklas. Di yan dapat planuhin. Kasi Cavite sa Balakid Aklas, ako lang may karapatang akuin. Pero di ako si Aklas, kahit plano kitang gagawin, kasi mga tao mag-aaklas. Pagkatapos kitang tapusin! 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 Tangina, tatapusin! Itong piling allen, may screw! Yupi! Yupi! 2014, kamatayan ng Bonjing, gano'n lang uli! Uli! Kaya sa Bisayang dumayo, tangina mo! Uwe! 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 Nandito na si Gino! Si Gino Lopez to ngayon. Nandito rin si Kiko, si Francis Masyon. Nandito rin si Arik, yun yung apelyido. Magbabagsakan dito. Mauuna si Gino, game! Yeah! Di ko alam ba't kasama ka na dito. Seryoso, ito ba yung kampyong walang puso? Inong pinuri siya ni Looney, siya na in love sa feedback. Biglang nagsikap. Oo, sa break it down ni Loons, doon siya na build up. Sinabihan ka lang na may villain vibe. Yung persona in-admit, dinibdib at sinapuso, kaya lumakas siyang vit. Kaya, anong heartless? Galing kay Loons yung konting spark. And on this part, artificial na yung puso, Tony Stark. Kaya yung V ay validation. Sa reaction videos na buhayan, o yung notes ay vital. Pero kahit ilan pa mag-review, yan ay bagsak sa finals. Sila Jonas, Batas, Zaki, sa kanya ng mistulang pastor, may kilig na factor. Tony Stark nga, kasi nasa puso mo, mga reactor. Kaya nag-shift sa segunda at yung V, naging villain. Naging kupal at bastos, pinaka-evil daw na seed. Basta negatibo na imahe, kanyang ihahatid. Kaya parang vintage photography, kung di nababatid, para ma-develop image niya, kailangan pa ng negatives. O another joker, feeling villain. Fuck, I'm overdose. Siya raw si Heath Ledger. Well, ako yung overdose. Ikaw yung salba, sa salbahe, yung imagery banban, kaya anong Joker, baka Two-Face, duality of man. Kaya ako Bane ng yung existence, pati na nga yung shotgun, at kung di nyo gets yung reference, bahala na si Batman. Kasi lumusot ka na sa slack, well, ito ang funeral, kasi may bilang lang yung V kung Roman numerals. Babagsak yung imperyo, this the last stages. Pagka-fall ng Roman Empire, sunod na Dark Ages. Kaya kung kupal lang bala Romano, ang napiling only mode, yan ay mostly flawed. Mag-e-end yung Roman reign sa pagtapat kay Cody Rhodes. Pero hindi. May tamod daw sa 1 minute. Oy, ibang klaseng yabangan. Nagkatamod sa 1 minute, so madali kang labasan. Ito'y reality check, tangina. At dito tatalbog. Nagkatamod ka lang sa underground nung kinantot mo si Paldogs. Puta, nakasabo ka ba? Tong underdog, palong-palo nung dinog style si Paldogs. Tong underdog, palong-palo nung dinog style si Paldogs, diba? Tongue twister, pambihira. Saka inulit ko twice kasi twice mo daw tinira. Gets so niya, atake niya. Kasi rap lang to. At di baling marinig ng libo-libo na Pilipino na nakikinig sa mga motibo mo. Na pati inosente natitira. Doon sa ginanahan. Lahat ng sinoutouts ko kanina, lahat ng yun ay tinamaan. Oo, shock value. Doon ka lang nag-cater, nakasentro ka sa shock parang LA Lakers. At yun yung magic. Kahit stupid boss, kung sa akin train of thought, sa kanya intrusive thoughts. Diba? Si Andrew A. Si Lil Jon, pati patay ayuhukayin na ni Does Not Feel Shame. Biggest improvement niyang hinain, mandamay lang ng big names, diba? In case walang reaction, sa patay may sure chance. Reverse St. Peter, yung patay yung ginawang insurance. At yan ang main craft.
Kaya swak kanyang galawan dahil sa kaka-name drop, umangat kanyang pangalan. Kaya kung mag-i-stick sa style mo, ikay kakagat sa pain. Pero kung magbabago ka naman, sa crowd ay aalatin. Pero kahit anong advice ko, ending ay wala rin. Atheist ka, ba't ka maniniwala sa akin? Batman reference? Wala tang bata po itong pabida. Tanga ako si Robin. Robin Padilla. Diba? O diba, ribat pa lang, patay na to. Pucha, gabi ko to bay. Kasi nga, Robin Padilla to. I am wonderful tonight. Tonight is the evening. I'm doing the killing. Ina mo. Pero ito konsepto ko, intro to Gilbert, tangina mo, introvert. Na weirdong nerd sa kwarto, panay tambay, walang sinag ng araw, panay signal ng wifi. Puro utak kalaliman sa buhay, di nasanay. Lumalabas nga sa kahon, pero di lumalabas ng bahay. Hoy, Ellen Campo! Bilang nanay, yung trip puti, pangit. Imbis na abnormal lang, naging retarded. Di pinapalabas, parang nais, stranded. Kaya di siya well-rounded kasi well-grounded. Puro palalim, puro dimension, ganyan mga play niyan. Pili makabago sa mga kwento, sa mga impento, maselan. Tangina neto, napakawak mo, mukhang gago kahit kailan. Tangina mo nerdo, takong kwarto, isa ka moderno na caveman. Sabi na kay EJ, back the presence, tumbasan yung sulat ko. Palibasa lagi lang sa kwarto, walang kausap to. Kaya ako ganito, natural pagkakupal ko. Huwag kang pura sulat, tumbasan mo yung bulat ko. Ako legit sa liga, dito mabida, yun lang tambad. Roshit motherfucker, this ain't no cinema, tunay lang sagad. Ikaw puro technical, hindi ka natural. Kumbaga, bumabelo ka pa, Brad. Ako, ikaw naniligaw ka muna. Ako kantutan agad. Diba? Di na kailangan ng concept pag sa angasan eksperto. Ikaw kasi background mo, spoken word at teatro. Naging hip-hop dahil sa internet gawain ng nerdo. Ikaw yung tamod ni Balakid sa puwet ni Juan Miguel Severo. Oh, yung tulang sinulat mo, binasa ko ng konti. Taka ng libro mo, pre. Bible na mga torpe. Ba, namulat ka't natuto sa ira ng hugot. Ako nabulag sa pandudurog ng reputasyon pinupulot. Sa kalye, sa battle, sa hip-hop, dyan ako mahubog. Ikaw para magsulat, pinipilit mong malungkot. Tangina. Sad boy! Yung mga sad boy, tangina yan, yung mga luwa umaapaw. Gusto mag-isa pero pag di pinansin, mambabalahaw. Magpakamatay ka naman para may kaibigang dadalaw. O kaya mabuhay ka na lang para patay ka araw-araw. Basahin yung libro niya, D.L. Stark, Living Light. Lalim na makasulat pero di naka-i-inspire. Hindi ko gusto mga sulat mo kasi ang weirdo bay. Mga sulat mo parang si Paldogs kasi hindi ko like. O diba? Bigat ng kataga ko pero naging paggagago. Isiyan mo lang buhay mo, huwag seryoso masyado. Labas ka sa kwarto! Ang ginagawa mo, nag-iisip ng taktika. Gusto pa mag-aktivista pero panay Twitter lang yung rally niya. Sa battle, panay jargon, ganyan nasasabi niya. Tangina, puro ka teorya, wala kang praktika. Lahat ng karakter niya, peke. Magaling ka kang writer. Kaya panay concept, panay gimmick, napaka-lame na battler. Kaya panay fake joke, fake starter at mga fake na angle. Pero ang kailangan malaman, isa kang fake na rapper. Kaya laban niya kay Sur, pinisikal. Pero tahimik ka lang, Brad. Puro concept sa laban, pero walang concept ng palag. Puro sulat na lang, Kap. Kanya ka maglalahad. Rapper ka, di ka author. Magpakita ka ng swag.
Kaya huwag ka mag-deny na hindi ka nerd shit. Tignan mo yung mukha mo, kamukha mo yung logo ng Reddit. Diba, ang liit ng mata, bilog yung face, autistic, to longest. Tapos yung mga fans mo, puro skibidi toilet. Tangin ang panahon to. Basta may autism, mahangaan. Hindi lumalabas ng tahanan, may nahawaan. At aktivista nga ako, gusto ko lang naman manawagan. Anig ba, ang hirap lumaban pag walang kapansanan? Dahil autistic ka, may halaga. Kasi may special ka na needs. Pag nagpaawa ka, tanggap nila kasi depression daw is real. Dahil weirdo ka, alam nila may technical na skill. Habang ako, ang meron lang ako, face value, charisma, at putang inang sex appeal. Introvert na walang kultura. Ibang klase ka. Nag-iisang tanga. Sa mga ganap, di nakikipag-usap, pat nag-hip hop ka pa. Pagiging individual niya, ang pangit talaga. Lahat ng makatitigan ng rapper, meron siyang kidlat sa mata. Ako na nga lang kaibigan mo dito, galit ka pa. Bullshit ka! Maangas ako, pero nakakatampo kapag masungit ka. Mahal kita, GL. Pero... Mahal kita, GL. Pero yari ka talaga, putang ina. Para lumakas, papatay na ako ng tropa. Galawang Uchiha! Kasi pag nag-champion ka, puro mga nerdo lang happy. Mga may sariling mundo, dadami, imbes na variety. Pag ako nag-champion, lahat kayo, yayayain ko ng party. Tapos sasampalin ko mukha mo ng motherfucking rap money. Pati yung family, oo, dadamay natin, Kap. Kasi tangina ng nanay mo, pinalaki kang fucking wak. At talagang sinadya ko madamay ang iyong mother, Brad. Kaya kung di ka pinalabas ng bahay, welcome to Battle Rap. Yo! Natapos na si GL. Bumara na si Gino. Pagbabagsakan dito, babanat na si Kiko. Game? Yeah! Ako si Francis Basyon. In short, Francis M. Isang dekada sa eksena at ngayon lang lumusot. Ako'y dinig sa underground parang bulkan na pumutok. Lyricismo ilalaban, walang pwedeng sumulot. At masarap ako sa tenga parang pepeng umutot. Yes! Yung V naging vagina. Pero profound yan, guys. Dapat tunog pepeng umutot. Yan ay sound advice. Pero di ba't bulgar yung lines? Pero wala akong pake. Sasarapan ko kada linya parang puking may tahe. Yes, kasi ganito yung Francis M. Ako'y truly prouder. At patay ang Tony Stark kasi tong Tony Fowler. Yes, sir. Kasi battle rap lang to. Aesthetic na may sungay. Puta lugi chong. Kaya nung Dark Horse, baka unicorn. Saktong horny yon, lahat kakantutin. Kamukha ni Robin Padilla, kasing libog mo rin. Yan yung urge, mga babaeng ubad. Pero di katus, pero tangin ng Dark Horse yan, Pegasus. Oo sus, yung V, vanity. Pogi jokes, in-entertain. Pero kahit ibida mo, itsura mo, lahat ng yan in vain. Feeling nyo kawayan ng liga sa yung most gwapo. Pero huy gago, bakit salamin yung tinangkilik, boy labo? Kaya anong nerd sa bully? Baka vet sa rookie, saktong fresh at juicy. Tong big fish gagawin kong isang set na sushi. Ikaw na bet ng pussy, kasi benta puri. Basta ako nagmamayari parang hev sa QC. At kung sa tech ay choosy, ito'y Tesla Rusi. At useless yung kuryente, Enel kay Luffy. Kaya di magi-spark, ikay wet watusi. Sa madugo na pakulo, parang red jacuzzi. Ano gets na jury? O stretch pa fully? Kahit peke yung pagtira, ito'y sex sa movie. O forget the doobie, if-flex mabuti. Until best pa huli,
hanggang tugmaan ay umabot maging threat sa luni. You see, yan yung di mo gagawin kasi masyadong risky. Really? Kasi yung fans yung basis niyan. Kasi yung comments ng tao, lakas ni Vitrum, mga kalaro, binasic lang. Binasic? Kasi kay proud at confident, yung insulto para sa amin sa'yo ay compliment. Binasic, 2010 yung formula, nostalgic yung panahon, lumabas sa comfort zone at bumalik sa kahon. Kaya benta yan sa veterans. You know the image would sell. Ikaw yung greatest reminder ng kanilang immature selves. Mga estilong binasura, kanyang kinumbine, pero that is all fine. Na yung junk shop sa iba, sa kanya ay gold mine, oh my. Mga shit na anggulo, kanyang pinipilit. Ironic pag inisip, Francis M. Kaleidoscope, pero wak sumilip. Oo, nabawasan seriousness. Nasa comedy ang hit. May wit sa gravity, pero walang gravity ang wit. Walang bigat yung poetry. Naging joke ka ng tuluyan. At nung nawala yung gravity, dun ka na lumutang. 1-2-1-2 at sigaw, volume lang yung ngain. Bilangan pa rin ng punches, pang knockout sa akin. Nakulong ka dyan sa selda, sa metang tinamo. Mga safe lang binato. Kasuputang ina mo, walang bilang yang bilanggo. Ano, yun ba yung gusto nyo? Rap battle clinic? Yung bawal bulakbol at sugal sa lyrics? Parang stricto yung magulang, yan ang nasa isip. Yung current, grounded, wala nang gimmick. Tangina! Nabanggit lang yung Pepe, umutot, umiiyak na. Why are you hurting? Okay, thank you for admitting to all the people that you're still a virgin. Idol ako nito kasi progresibo, pero aking ibig maamin, di ka kumikilos. Yan ang difference natin. Nasabihang may activism kasi mga naisip malalim. Ako legit na active, ikaw piling ang pricing. Gusto maging kaanib, kala ko ba Diyos na tong waray? Gusto maging disipulo kasi walang sirkulo. Gustong natatangay. At kung si Sai daw yung idolo, nasa round 3 ko nagtaray, kahit magtulong kayo na sayad, mamamatay kayo ng sabay! Sabay! Di ba? Kaya huwag kang maangas masyado kung nerdo kang tao. Malamang buong buhay mo, never ka pa nagsando. Kahit yung mga bara mo, malalim mo talagang heavy guts. Tangin ang ilong nakakita ng rapper na puro baby fats. Kaya huwag kang feeling God, isa ka lang standard na idol. Gusto magpaka-hip-hop, pero galit pag mga style sa sample. Ako, kahit gago, legit na tao. Hindi ako disciple. Kaya ko mag-drawing ng titi sa likod ng Bible. Isa ka pang panggap na guro. Oo, inamin mo yan. Ako totoong nagtuturo, kahit kalsada patipunan. Kinukulong mo lang kami sa mga weirdo na tipo ng palistuhan. Habang sining ko, tumatakas yan sa bangis ng lipunan. Galaw ko sa streets, kahit police ma-detect, di ba bida effect? Di matutumbasan ng concepts mong 15 reject. Tong privilege na poet, dapat di ma-respect. Kasi nagiging hip-hop ka lang pag may flip-top event. Sa flip-top, piling na inangat niyo yung kaalaman. Tol, panay aklat ka lang, wala ka pang karanasan. Ang problema sa'yo, una karangalan, bago karapatan. Gago! Wala kaming respeto sa rapper na walang kalye sa katawan. Ito gusto mataas, matalino. Diyos ng karunungan. Gago, bakas dyan ang kaduwagan na takot kang maungusan. Gusto mo ayaw ka maabot kasi sagad ka suputan. Ako wala akong pake kung maabot, papalag ako ng suntukan. Ito gusto mataas kasi alanganing sumabay. Habang lahat ng mga rapper, welcome mamatay sa aking mga kamay. Hindi ko sinasabing mga kaya nyo aking kamay. Pwede ko naman kainin utak ng mga gagawing bangkay. Ang kakupala kong taglay, di lang sa finals magtatapos.
Walang galang sa mga gods, kayo ang tunay na bastos. Kaya pakyo kayo sa liga, pati si Enigma, mga umaastang boss. Ang hip-hop, pinalakas ng mga tao, diyan para sa mga Diyos. Fuck the gods and the kings na umaasta sa game. Kaya nga fuck yung Andrew E, pati si Francis M. What I fucking aim, mundo ay mapa sa amin. At kung ikaw yung current God, ako naman yung God. Damn! Kahit damay si Kiko, hip-hop ako dahil inibig-ibig. Pero minsan metal pan, kaya pinakataan ko ng devil-devil. At tangina mo, digmaan to, bawal yung sibil-sibil. Hindi lang to sining-sining, dapat gigil-gigil sa pagkitil-kitil. Ako'y galing sa dilim-dilim na kumakapas sa mga letra. Di ako bitwing maningning, ako'y pabagsak na kumeta. Ako yung salot, pero ako rin yung sagot sa mga problema. Kukunin ko title ng kampiyon para gawin tong walang kwenta. Dapat makatao, walang makadiyos. Yun ang natutumbok. Ang paliwanag, mga bilang ng kalaban ng aking binubuod. Ito ay tugon sa mga rapper, pati sa mga nanonood. Habang gusto mo mag-champion, hinahamon ko na yung susunod. Lahat ng astang Panginoon na aking pinagkukupal, aking ipag-uubos, mga pinagdudurog, ikaw sasalo niyan par. Ikaw winasak ng lubos na padaos-dos sa baba ng mga normal. Ikaw yung batang Diyos na tutubos sa kasalanan ng mortal. Ay, totoong tao! Gumagalaw para sa pera at tagumpay. Kung wala ng tubig, dugo na panawid ko, panabla sa umay. All God, care God, di kailangan ng patunay. Wala nang kinikilalang Diyos ang taong sinubok ng buhay. At kay Bitrum sumusuway, ang mga gangsta, durugista, at sino mang matikas. Mga scholar ng bayan, manggagawang masipag, pati art home na chikas. Variety fans ko sa Pilipinas, isa akong sukdolang rapper. Ikaw conceptual writer, ako cultural swagger. Di ako God, ako'y master. Ito ang aking legacy. Fuck the gods, tangina mo, sa tao ang aking empathy. Mahilig ka sa fantasy, di ka talaga dapat na MC. Lalo pag kalaban mo si Bitrum, ang pinakamaangas na Gen Z. Yo! Natapos na si Gino, natapos na si Kiko. Nandito na si Arik, Quezon yung apelyido. Pagbabagsakan dito, kailangan nang mag-ingat. At ang huling bagsakan, Enigma na babanat game! Wala pala. Pucha! Ako si Arik, ghostwriter ni Vitrum. Ayon sa kanya, 2015 pa lang, oo, pinag-tryouts ko na siya. Kaya yung taon ay 2016, 17, 18, 19, basta alam nyo, 10 taon ko lang sinusulat tong putang ilag to. Hoy, may bagong baby na si Arik, tas dadagdag ka pa. Pero sa bagay, ganyan talaga kapag iniwan ng ama. Nanay, tatay, panay, away, sila'y galing sa hood. Susanggol pa lang si Vit, literal ng family feud. Inaasar niya pa si J. Clown na kulang-kulang yung chromosome. Wow! Lakas bumaling. Ikaw kompleto chromosome pero di mo alam saan galing. Ouch! Kayo yung galit ramdam. Ano meaning ng DNA? Di niya alam. Kasi sino ka? Tangina! Compared sa amin, no fans. Yung V, virgin, cause you're fucking no one. Walang views, walang value, at typical din niyang Vit. Alam niyo karime ng typical din niyang Vit? Insignificant piece of shit! Parang peki na Sheyi kasi ang cheap-cheap lang. Iba yung Sheyi na all-in sa trip-trip lang. Goods na yan mentality. 90% nilaan. Batang 90s ka lang. Ako 100. Kaya nga Sasuke, Rukawa, Vegeta, tingin mo legendary, sa tunay na istorya sila'y secondary. Diba? So
supporting role, second lead sa Legend at sa Crown. So crucial ka pa rin cause every second counts. Diba? Second class the weak shit. Sa finals pa ng buburat. Saktong ikaw yung bit-bit at ako nagbubuhat. Parang propeta kong sumilip. Ito'y aking penance. Kung ako yung second coming, ikaw yung coming second. Tandaan, iba yung kampyon na kampyon dahil sa 4 na panalo. Sa kampyon na naratibo'y aktibo na binago, gago. Most improved plus MVP. Yan ay pinilit lang din. In-improve mo lang sarili mo. Ako battle rap scene. Kaya kong mag-selfie bars kasi may ambag sa FT. Habang selfie bars mo, literal na selfie. Kaya nakakatamad. Maging DP ng flip-top, yan ang hangad. Tang-i-nang legacy yan. Yung goal ang cheap. Yung bigger picture maging profile pic. Kaya, di ka pasok sa top 10 o kahit 20 at yung corona empty at wala yung halaga pagkat ang gusto mo, kampiyon lang talaga. Kaya sige, ikaw na umakyat at walang tututol. You gonna die on that hill at ito yung burol. Didiretso sa bangin at walang kakabig. Hahayaan pa kita, di ako balakid. Kaya laglag, lagabak, sa bagsakan babagsak. O swabe rin yung skit at grabe rin yung hit at ngayon nyo makikitang may gravity yung vit. Kaya condolence na Arik, di kayo yung dream team. Kala nyo V yung victory, yun pala yung victim. At just to rub it in, ikaw ay di hangarin pagkat yung finals mo, quiz lang sa akin. Kasi ba, tell, battle rap to, redefine estilo, do may kritisismo, at magbago man yung meta at yung eksena mismo, alam nyong di malalaos ang lirisismo. Tama! Kaya balakin ano? Ito na ang laro, pinalakas ang anyo, at panoorin mo kung kunin yung dapat para sa'yo. Kaya, sa ngalan ni Gino at ni Kiko at ni Boss, sinususunod sa bracket pagkat di ba ako tapos. Ika'y kontento na sa laban, ako'y aangat pa rin. Matatapos yung bagsakan pero di yung paggasin. Timeless! Maging nga, isa pang beses! Ahon 15 game! Yo! Ang boto ng Orlando! 4-3! Isa buhay! 2024 champion! Magingay para kay GL! I don't know, man. I don't know. Bitroom. Ayun, shoutout sa Panday Sining, sa sa LFS, sa lahat ng mga tropang, mga iba't ibang organisasyon, mga tropa pumunta dito. Shoutout kay GL. Tangin na 4-3, motherfucking history. Grabe. Nakita nyo naman, dikit na dikit yung boto, pero ito yung naging judging ko. Round 1, masyadong dikit yung round na yon. Kapag ganun kadikit yung round, parang kailangan mo na lang siyang i-judge sa linis ng performance. Hindi naman nag-choke si Vitrum, pero meron siyang dalawang stumble eh. Kailangan kong i-ano yun, silipin na butas yun kasi para sa akin, dikit lang yung round 1 nila. So yung round 1 binigay ko yung GL. Round 2 binigay ko kay Vitrum. Kasi kahit na mas marami at dikit-dikit yung punches ni GL at sa preference ko, mas gusto ko kung paano magsulat si GL. Pero kay Vitrum ko pa din binigay
Kasi ewan ko, mas para ang lakas nung round 2 niya. Gusto ko lang purihin yung creativity ni Vitrum kung paano siya mangupal. Kahit na simple lang, ayoko sabihing simple, baka may ibang word pa. Pero yung mga punchlines niya, ang creative kung paano niya napapabigat, kahit na straight to the point lang. So round 2 binigay ko kay Vitrum. At round 3, malinaw para sa akin na hindi yun yung pinakamalakas na round ni Vitrum. Kaya tapos ang daming malakas na punchline ni GL doon, tulad nung Vegeta na secondary. Tapos sinagot niya na hindi malalaos yung lyricismo, na tapat pa yun. At yung DNA di niya alam. Basta ang dami. So round 3 binigay ko kay GL. So 2-1 kay GL. Si GL binoto ko. Binoto ko si Vitrum. Round 1, para sa akin malinaw kay GL yun. Naka-apekto yung stumble ni Vit. Although, yun, solid yung material lang dalawa, pero yun, medyo big factor yung stumble ni Vit. Kaya GL yun. Round 2, Vitrum, rekta eh. So wala siyang filler. Sunod-sunod na punches. Tapos GL para sa akin parang medyo lumaylay ng konti. At haba minsan ng ibang setup niya. Medyo naging dragging. Unlike si Vit na, yun, parang baril. Tuloy-tuloy. Round 3, Vit ulit. Mas patindi yung mga punto ni Vit, tsaka mas masakit parang ganun. Tapos si GL, malakas. Pero para sa akin, sakto lang. Parang alam mo yun, mas marami pa siyang na-spit na mas malakas dati. At saka yun, gano'n na naman, yung mahaba na naman setup. So para sa akin, round 1, GL, round 2 and 3, Vitrum. What's up, Looney, Binot? Sobrang hirap mag-decide dito sa laban na to. Sobrang dikit. Pareho silang magaling sa kanya-kanya nilang specialty. Magkaiba sila ng method na pinakita. So hindi mo siya pwedeng scorean lang sa lyricism, sa quotables. Kumbaga, si GL marami siyang mga linyang tumatak doon na napaka-original, first time ko narinig. Si Vitrum naman meron siyang mga atake na unexpected and sobrang hindi pa nakikita sa battle rap na approach. At para sa akin, round 2 at round 3, dikit sila doon. Pareho silang undeniably both their best rounds yung 2 and 3. Doon sila naghiwalay sa round 1 para sa akin. Feeling ko dahil nauna si Vitrum, yung adrenaline niya, dahil pagpasok niya, ang lakas ng adrenaline niya, medyo rushed yung delivery niya dun sa round 1, hindi katulad sa round 2 tsaka sa round 3 na mas may composure na siya. Pinagkaiba naman nun sa round 1 ni GL, sobrang perfecto yung delivery and maganda yung material ng round 1 niya and maganda yung pagkapwesto niya ng round na yun. And sakto dun lumaylay para sa akin, si Vitrum. Pero round 2 and round 3, toss up talaga yun. Para sa akin, ang hirap niyang i-quantify kung sino yung mas lumamang. Pero sa feeling, 2 and 3 tabla. Round 1, bahagya lumamang si GL. Sobrang dikit na laban. Saludo sa dalawang to. Congrats, GL. Vitrum, mabuhay ka pare. Binoto ko si Vitrum kasi kupal siya. Para sa akin, round 1 lang yung feeling ko lumamang si GL. Yung round 2 ni Vitrum parang sobrang hirap tabunan. Tapos ang haba ng setups ni GL. Though lahat ng punchlines niya lumalanding. Ganon din sa 3. Parang kung punchline count, lamang na lamang si Vitrum para sa akin sa 2-3. Pero syempre, kupal siya. Pwedeng mali ako. Congrats, GL. So, asking nga pala, bali ang binoto ko si GL. So, alam ko yung sobrang hirap ng preparasyon para sa ganitong klase ng tournament. Buong taon talagang nakakapiga, Pero yun nga, first round, binigay ko siya kay GL kasi nakita ko na mas lamang siya. At saka si Vitrum bumibelo pa lang. So yung second dun, binigay ko na kay Vitrum. Medyo gumaganda na yung momentum. Kaso yun nga, yung third medyo sakto lang. Katulad lang ng second niya. Mas maraming magandang atake si GL kaya 1 and 3 binigay ko kay GL, second kay Vitrum. So, GL. J Black, sobrang hirap na trabaho, ang mag-judge sa finals. Sobrang mahirap na talaga ako, pero yun nga, pareha kasi silang magaling sa style nila. Para sa akin, yung tema ni GL na ginamit ngayong araw na to, hindi ganun ka nag-pay off, pero yun parang, so round 1 binigay ko kay GL. Round 1, dahil medyo nag-stumble na, may mga stumble si Vitrum doon. May mga hindi din klaro yung pagkaka-deliver kaya nakuha ni GL.
Round 2 naman, para sa akin yun yung pinakamalakas ni Vitrom, nakuha niya. Sa round 3 talaga ako nahirapan. Hindi ko alam kung itatabla ko ba, pero kung may mananalo man sa round 3, yun, pinili ko si GL kasi para sa akin, mas may lumanding pa rin siya sa round 3 doon na mga nagustuhan ko. Dahil kasi din sa tema niya na, alam yun, na-appreciate ko na umabot doon. Pero yun na, sobrang hirap. Kahit sino sa kanila pwedeng manalo. Pero yun na, para sa gabi na to, binoto ko si GL. Congrats GL, props kay Vitrom sa solid na run. At yeah, Merry Christmas. Victus, binoto ko siya at face value. Magkaibang estilo. Alam naman natin si GL, magaling siya sa wordplay, sa mga konsepto niya. Na para sa akin, medyo nakulangan ako dito sa battle na to. Medyo malalakas yung mga nakaraang battle niya. At para sa akin, medyo underwhelming yung pinakita niya dito. Kumpara kay Vitrom na round 1 pa lang, kita-kita naman adrenaline, tapos yung composure, yung confidence niya sa dala-dala niya. Kuha agad ni Vitrom para sa akin yung round 1. Although parehas sila yun yung pinakamalakas na round nila. Pero binigay ko siya kay Vitrom. Tapos round 2, kita naman, ayun yung pinakamalinaw na round, pinakamalayong round. Binigay ko rin yun kay Vitrom, yun yung pinakamalakas ng round. Tapos round 3, doon naman pinakalumamang na si GL. Pero yun nga, decided na ako doon pa lang sa round 1 and 2 na kay Vitrom na yung laban. Kaya 1 and 2, Vitrom, 3 GL. 4-3, siguro enough na yun para sabihin sobrang laking bagay nung battle namin sa kasaysayan ng liga. Tumama lahat ang lines ko. Kahit na-olats, tumama lahat yun. Feel ko panalo pa rin ako. Tsaka syempre para sa namin, era namin, sobrang laking nun. Alam mo yun, hindi ko mapaliwanag din, pero ganun yung nangyari. Ako'y galing sa dilim-dilim na kumakapas sa mga letra. Di ako bitwing maningning, ako'y pabagsak na kumeta. Ako yung salot, pero ako rin yung sagot sa mga problema. Kukunin ko title ng kampiyon para gawin tong walang kwenta. Yun, pagkakatapos pa lang, mga 2 minutes ago, hindi ko pa nag-gather yung thoughts ko, no? 4-3 yung boto. Sobrang dikit, akala ko talaga kay Vitrom. Or hindi ko masabing either way, hindi ko rin alam eh. Round 2 alam ko sa kanya, solid. Round 1, medyo nawala siya. Pero yun, round 3, sobrang solid yung punto. Siguro, nasa preference na lang talaga nag-judge. Sabi ko nga sa simula, kahit sino sa amin yung manalo, para sa deserve naman talaga. Yun. So, since nakuha natin, yun, proud tayo doon. At, yun, masaya rin para kay Vitrom. Para sa batch namin at sa lahat ng mga fans na sumabay at sumubaybay. Yun. Maraming salamat yan. Kaya condolence na Arik. Di kayo yung dream team. Kala nyo V yung victory, yun pala yung victim. At just to rub it in, ikaw ay di hangarin. Pagkat yung finals mo, quiz lang sa akin. Ayan, gumagawa ako ng album, nagkikorek na ako habang may tournament. So abangan din ang ginagawa namin ni GL, yan. Pinag-usapan na namin yan. Pero syempre, nag-tournament kami. So battle muna kami. Ayan, pati ibang mga pa. Basta yung mga gagawin sa susunod na mga taon. Ayan, abangan yan. Hindi ko pa naisip, basta yun, tanggal na yung bigat na dinadala mo ng whole year. Christmas, so, next year, charge ulit, sulat tayo ng kanta. Yun, matagal ko nang ginagawa. Pati yung libro ko na para sa mga sad boys, yun, ginagawa ko rin, no? Yun, dire-diretso lang. Battle kung mabibigyan pa, syempre, hindi tayo titigil doon. Babalik. Ayun, maraming salamat sa mga sumuporta, sa mga naintindihan yung ginagawa ko sa battle, sa ginagawa ko sa music, sa mga ginagawa ko sa buhay na lampas pa sa kahip-hapan, di ba? Ayun, maraming salamat sa mga sumusuporta sa inyo, sumusuporta sa akin. Napakalaking speechless pa rin ako. Para pa rin ako nag-champion. Yun yung pakiramdam ko ngayon. Nagkita ako, katikangan, sumuporta, kada laban mga na-message, mga nayakan nga magkikitera. Tungod nga may laban ako or mga nayakan nga memorize ni Ratakon rounds. Yun, damo nga salamat mga na-message. Bisan din ako naka-reply. Appreciated yan. Appreciated niyo tam gini mo nga nitamon craft. Nga, supportahin niyo tanan nga MCs.
kung ano matira galaw. Ngayon yun, damo-damo nga salamat. Flip Top, mga staff, kan Boss Arik, yun, sa lahat ng MCs na lumaban sa buong taon. Maraming salamat. At yun, Merry Christmas.